Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ibinigay ko ang aking buong lakas at katapatan. Nagmistula ako isang aliping sunod-sunuran sa lahat ng pinag-uutos sa akin. Inialay ko ang aking buong puso at kaluluwa. Bakit nagkaganon? Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Natural na raw sa isang taong umaasenso ang magbago ang ugali. Nakakalimutan na nilang lumingon sa kanilang pinanggalingan. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ano bang kailangan nyo? Mag-a-apply po sana ako ng trabaho, ma'am. Ito po ang resume ko. I'm sorry. Hindi kami hiring ngayon eh. Kahit ano pong trabaho, kailangan ko lang po talaga. Wala nga bakante. Sa ibang araw ka nilang bumalik. Ma'am, hindi naman po ako naghahangad ng mataas na sahod. Kahit allowance lang po. Pwede po akong messenger o janitor. Ay, ang kulit. Di ka ba marunong umintindi? Ilang beses ko ba sasabihin, hindi kami tumatanggap ng bagong aplikante. At lalong hindi namin kailangan ng isang makulit na katulad mo. Ako pong hindi nyo maintindihan, ma'am. Nasaan po bang manager nyo dito? Siya na lang pong kakausapin ko. Ah, ganon. Ma'am, bakit nyo po pinunit ang resume ko? Ang kulit mo kasi. Kaya ang bagay dito, itapon sa basurahan. Sige, makakaalis ka na. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko po nakakausap ang manager nyo dito. Ibang klase ka talaga. Pwede ba lumabas ka na? At kung hindi, tatawag ako ng security guard. Ipakakaladkad kita palabas. Ay, ayan na si boss. Good morning, boss. Good morning. Good morning po, sir. Oh, good morning. May bago pala tayong kliyente. Hindi po siya kliyente, sir. Kundi isang makulit at pasaway na aplikante. Oh, teka sandali. Tumayo ka. Huwag kang lumuhod. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Nagsusumamo po ako sa inyo. Maawa na po kayo sa akin. Ano ba ang kaya mong gawin? Sir, hindi po ako maselan. Kahit po anong trabaho gagawin ko po. Oh, sige na. Tumayo ka. May resume ka ba? Meron po, sir. Ang kaso po, pinunit po ng sekretary nyo at itinapon po sa basurahan. Ano? Kasi sir, sobrang kulit niya eh. Sinabi ko na hindi tayo hiring, pero nagpupumilit po siya. Yun nga ang maganda sa kanya eh.
Dahil meron siyang matinding determinasyon. Pero sir, hindi po natin kailangan ng karagdagan tauhan. Ako nang bahala sa kanya. Ano ba ang pangalan mo, iho? Abner Makalintal po, sir. Okay. Abner, tanggap ka na. Halika sa office ko at doon tayo mag-usap. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Shirley, sino yung nagmamap ng sahig? Janitor natin. Janitor? Kailan pa? Ngayon lang. Ano? Ang bilis ah. Teka muna, hindi naman natin kailangan ng janitor, di ba? Oo nga. Pero masyado siya makulit. Nabuisit nga ako sa kanya eh. Tilang epal. Ang galing pang umarte. Kaya naawa sa kanya si boss. Ganun ba? Delikado palalagay ko. Baka magising na lang ako isang umaga, nakuha na niyang posisyon ko bilang messenger. Huwag ka mag-alala, Edward. Mahihirapan natin siya. Ha? Tingnan ko lang kung tatagal pa siya. Wilma, anak. Bakit wala pa rin ang kapatid mo? Di sa oras na ng gabi, ha? Baka po kung saan na siya nakarating. Halos isang buwan na po siya naghahanap ng trabaho. Yun na nga ang inaalala ko. Masyado na siyang desperado. May paano kung maisipan niyang kumapit sa patalim? Hindi naman po siguro yun magagawa ni Kuya Abner, na? Pero nasaan na nga siya? Ngayon lang siya ginabi ng ganito. Oh, ayan na po si Kuya. Naku, salamat at dumating ka rin. Mano po, inay? Ay, kaawaan ka ng Diyos. O, kumain ka na ba? Opo, inay. Kumain po ako kina boss. May trabaho na po ako. Ay, talaga Kuya? Anong trabaho mo? PA. Anong PA? Production assistant? Wow, ang tindi mo. Hindi yun. Ha? PA as in personal alalay. Kaya nga ako ginabi. Dahil inihatid ko pa si boss sa San Miguel, Bulacan. Abay, ang layo nun, anak ka. Dulo na yun ng Bulacan. Nueva Ecija na ang kasunod na bayan nun. Kasi po, inay, nagbabakasyon po yung driver ni boss. Kaya obligado po siya mag-commute. Ang dami po niyang dala, kaya inihatid ko na po siya. Ang ibig mo sabihin, lagi kang gagabihing umuwi. Siya nga naman Kuya. Mahirap na trabaho yun. Huwag kayong kaalala. Pansamantala lang ito. Basta ang mahalaga, may trabaho na ako. Nasaan na si Abner, Edward? Ha? Inutusan ko siyang magbayad ng ating electric bill. Trabaho mo yun, di ba? May iba pa kasi akong pupuntahan. Oh, ang galing mo naman. Nakakita ka ng katulong. Ikaw rin naman, Shirley. Ano? Ipinasa mo rin sa kanyang iba mong trabaho. At para na rin tayong napromote dahil kahit papano, naging boss na rin tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Marlon, ito na po ang kape niyo. Salamat, Abner. Siya nga pala, mamaya ng quarterly meeting. Okay na ba ang function room? Opo, sir. Nakahanda na po yun kahapon pa. Nakaayos na po ang mga mesa at silya. Malinis na rin po ang sahig at kalalagay ko lang po ng tubig sa water dispenser. Very good, Abner. Maasahan ka talaga. Walang anuman po yun, sir.
Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. May ipag-uutos pa po ba kayo? Wala pa. Okay, tatawagin na lang kita mamaya, ha? Pag may kailangan ako sa'yo. Sige po, sir. Doon lang po muna ako sa lobby. Sige. Maayos magtrabaho to si Abner. Masipag at walang reklamo. At hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo. Sana naman ay hindi siya magbago. Abner, nagbigay na ba ng pambili ng pagkain si Sir Marlon para sa meeting mamaya? Yes, sir. Paalis na nga po ako eh. Bibili po ako ng pansit at hot pandesal. Ganun ba? May ipabibili rin sana ako eh. Ano po yun? Yung masarap na kasaba cake. Medyo malayo na pambilihan nun, sir. Ha? Tapos ang init pa. Pero okay lang po. Wala pong problema. Sigurado ka? Baka naman napipilitan ka lang. Hindi po, sir. Ha? Maliit na bagay lang po yun. Kahit ano pong ipag-utos nyo, basta kaya ko, gagawin ko. Ang dami naman po ng kinuha ninyong labada, Inay. Naku, para ka namang hindi sanay. Lagi namang marami ang labada natin. At wala naman tayong problema dahil Pride Bar ang gamit nating sabon. Ang kaso po, wala si Kuya. Mahihirapan po tayong magpiga ng ilang kumot na labada natin. Ay, ganun talaga, anak. Masanay na tayong walang katulong sa paglalaba. Kung meron lang po sana tayong washing machine. Ay, nangako naman ng kuya mo, hindi ba? Isa raw yun sa kanyang pag-iipunan. Ay, sana nga po. Maging maganda ng takbo ng kanyang trabaho. Oh, Nay, bakit po? Nay! Sumakit ang dibdib mo. Ay, ganun po ba? Sige po, magpahinga na kayo. At ako na po tatapos nito. Nahihirapan. Nay! Ay! Inay! Ano ang mangyayari sa nanay ni Abner? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Olive Madrideos, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Regine Castillo, at si Alan Ortega sa papel na Abner. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Ibinigay ko ang aking buong lakas at katapatan.
Nagmistula ako isang aliping sunod-sunuran sa lahat ng pinag-uutos sa akin! Inialay ko ang aking buong puso at kaluluwa! Bakit nagkaganon? Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ang hirap namang hanapin ng address nito. Kanina pa ako paikot-ikot dito eh. Hindi kasi sunod-sunod ang numero ng bahay. Di bale. Konting tiyaga pa at makikita ko rin ang hinahanap ko. Nagre-ring ang cellphone ko. Baka si Sir Marlon tumatawag. Si Wilma pala. Hello? Hello, Kuya Abner. Si Inay. Oh, bakit? Anong nangyari kay Inay? Hinimatay siya kanina. Kaya dinala ko dito sa ospital. Sa ospital yan? Pupunta ako dyan ngayon din. Kumusta na si Inay? Okay na siya. Kaya wag muna natin gigisingin para makapagpahinga siya ng gusto. Ano ba talagang nangyari? Kasi naglalaba kami kanina. Tapos bigla na lang siyang nag-collapse. Anong sabi ng doktor? Over-fatigue lang daw. Inatake ng asthma dahil sa pagod. Matatagal lang ba siya rito? Baka raw bukas o sa makalawa pwede na siyang lumabas. Naku, paano yan, kuya? Saan tayo kukuha ng pambayad sa hospital bill? Shirley, Sir, nasaan na yung minutes ng nakaraang meeting? tapos ko na pong gawin yun. Kahapon pa. Kaya nga nasa na. Gusto kong makita. Ay, hindi pa po ba naibigay sa inyo ni Abner? Bakit ko naman kay Abner kukunin? Inutusan ko po siyang i-print yun kahapon. Di pala niya nagawa. Ikaw naman simpleng bagay. Iuutos mo pa kay Abner. Sinasanay ko lang po siya para malaman din niya yung iba pang trabaho dito. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang. Sir. Trabaho mo yun eh. Kaya dapat ay ikaw ang gumagawa nun.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag kang mag-alala, Abner. Ako na ang sagot sa hospital bill. Maraming salamat po, sir. Huwag po kayo mag-alala. Babayaran ko rin po kayo ng paunti-unti. Ito naman, huwag na. Tulong ko na yun sa'yo. Talaga po, sir. Maraming salamat po. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Wala nga naman yun, Abner. You deserve it dahil mahusay ka magtrabaho. Ang hiling ko lang ay huwag kang magbabago, ha? Hindi po talaga ako magbabago, sir. Sa halip po ay lalo ko pa pong paghuhusayan ng aking trabaho. Mabuti naman kung gano'n. At ito ang lagi mong tatandaan, Abner. Malapit ang biyaya sa mga taong masipag at matyaga. Bakit kaya wala pa si Abner? Para namang hindi kayo nasanay kay kuya. Nag-aalala na kasi ako sa kanya. Lagi na lang siyang inaabot ng 10 oras ng gabi. Oh, ayan na po siya. Ako, Mano po, inay? ang kaawaan ka ng Diyos, kumain ka na ba? Opo. Kinabos po uli ako kumain. Ay, ganyan ka na lang ba araw-araw? Lagi mo na lang inihahatid yung boss mo sa kanya pag-uwi. Inay, tumatanaw lang po ako ng utang na loob. Alam namin yun, kuya. Pero tatagal ka ba sa ganyang sitwasyon? Wala naman akong problema kay boss eh. Doon ako nahihirapan sa mga ka-office mate ko. Masyadong pala utos. Kahit nga yung ibang trabaho nila eh. Sa akin pa nila inaasa. Bakit ka naman pumapayag? Wala po akong magagawa. Kailangan ko po kasi makisama. May hangganan din ang pakikisama, kuya. Di bale, kapag na-promote ako, dead mo na sila lahat sa akin. Ay, naku, huwag ka na umasa, kuya. Dahil malabo yun. Paano ka mapopromote? Gayong high school lang yan tinapos mo. Wilma, malapit ako sa kusina. Kaya sagana ako sa pagkain. Ah, ganon. Sisip-sip ka sa boss mo. Siyempre naman. Marami na kaya akong pogi points. Anak, hindi masamang maghangad na umasenso. Pero wag sa ganoong paraan. Hindi kasi magandang tingnan na kaya ka na-promote dahil malapit ka sa iyong amo. Basta, ituloy mo lang ang pagiging masipag, masikap at matyaga. At balang araw, maaabot mo rin ang iyong minimithing pangarap. Aba, ang kintab ng sahiga. Siyempre naman. Starwax, Floorwax kaya ang ginamit ko. Kaya, kintab to the max. Oo nga, Abner. Pati yung pagpapalapad mo ng papel kay boss, sobrang kintab na rin. Huwag naman kayo mag-isip ng ganyan. Pinagbubuti ko lang ang trabaho ko. Trabaho lang talaga yun. Walang personalan. Kasabagay. Nakikita naman namin kung gaano ka kasipag eh. Kaya okay lang. Pangatawanan mo na. O sige, pagtimpla mo ako ng kape. Ako rin gusto ko ng kape. Sige, walang problema. Walang problema. Bakit nakasimangot ka? Hindi Anong hindi? Dati ko na itong ginagawa kaya sanay na ako. Hoy, wag mo sabihin yan. Dahil nararamdaman namin, labag sa kalooban mo yung pagsunod mo sa aming inuutos. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Marlon, marami na po nadagdag na paperwork sa pang-araw-araw nating ginagawa. Siguro po kailangan na natin magdagdag ng tauhan. Baka naman tinatamad ka lang. Ay, di po sir. Sa loob po ng nakarang 2 taon, marami na po tayong nadagdag na kliyente. Kaya marami na rin po tayong nadagdag na trabaho. O ano ngayon ang gusto mo mangyari?
Kailangan po natin ng clerk para may katulong ako. Ay, baka po pwede na si Abner. Mahigit na 2 taon na rin siya rito, kaya alam na niya ang ating sistema. At pamilyar na rin siya sa mga dapat niyang gawin. Paano po yung mga dati niyang ginagawa? Sino pong papalit sa kanya? Oh, halos trabaho mo rin ang iba niyang ginagawa. Kaya magtulungan na lang kayong dalawa. Ano? Na-promote na si Abner? Anak ng toko. Naunahan pa niya ako. Napakaswerte naman ng epal na yun. Sinabi mo pa. Sobrang epal talaga niya. Kaya humanda ka. Oh, bakit? Ano ibig mong sabihin? Simple lang. Ikaw na ang gagawa ng mga dating ginagawa ni Abner. Ano? Oh. Pambihira. Hindi pa pwede. Oh, bakit? Ano siya, siniswerte? May magagawa ka pa kapag si Sir Marlon nagutos sa'yo. Walang ibang gagawa ng janitorial work kundi ikaw. Kaya ihanda mo na yung sarili mo dahil malamang na ikaw nang magmamap ng sahig. Tapos ikaw na rin yung maglilinis ng CR. Mababaligtad ng sitwasyon nyo dahil siya na ang ipagtitimpla mo ng kape. Nek-nek niya. Buhusan ko pa siya ng mainit na kape. Ay, good morning, sir. Good morning din sa inyo. Siya nga pala, gusto kong ipakilala sa inyo si Rina. Graduating student siya at dito niya gustong mag-OJT. Good morning po. Rina, sila ang makakasama mo dito. Si Edward, si Shirley, at si... Oh, nasaan na si Abner? Lumabas po, sir. Baka po nagpunta sa CR. Sir Marlon, ano pong gagawin dito ni Rina? Tutulungan niya kayo. Bahala na kayo kung anong gusto niyong ipagawa sa kanya. Ano ba course mo, Rina? Commerce po. Major in accounting. Ayos. Malaki ang may tutulong mo sa amin. Papasok na ako sa office ko, ha? Rina, dito ka na lang muna. Sila nang bahala sa'yo, ha? Sige po, sir. Maraming pong salamat. Talaga, kuya? Na-promote ka na? Siyempre naman. Big time na itong utol mo. Oy, dapat merong blowout. Sige, sa susunod na sahod ko, lalabas tayo ni Inay. Ano pala reaksyon ng mga office mate mo? Ano pa? Di halos mamatay sila sa inggit. Ay, paalala, kuya, ha? Huwag kang masyadong mayabang. Dahil baka pag-initan ka nila. Wala akong pakialam sa kanila. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Dead man na sila kapag na-promote ako. Graduate na ako sa mahigit 2 taon na pang-aalipin nila sa akin. Tuluyan na nga kayang magbago ang kapalaran at ugali ni Abner nang dahil sa kanyang promotion? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Olive Madrideos, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Regine Castillo, at si Alan Ortega sa papel na Abner. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butiak, sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito.
natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ibinigay ko ang aking buong lakas at katapatan. Nagmistula ako isang aliping sunod-sunuran sa lahat ng pinag-uutos sa akin. Inialay ko ang aking buong puso at kaluluwa! Bakit nagkaganon? Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Yan ang mga files na dapat mong i-encode, ha? I-retype ko ba ang lahat ng ito? O, syempre naman. Yan ang bago mong trabaho. Nasaan na ba ang mga dating files? Wala na. Nandun sa dating computer, pero sira na yon. Wala ka bang backup copy sa USB? Hindi na uubra yun kasi merong virus. Dapat kasi meron kayong backup. Pwede namang isave yan kahit sa email eh. Bakit bang dami mo reklamo? Bayad naman ang oras ng pagtatrabaho mo, ha? Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang ang tama at practical na sistema. Eh di yun ang gawin mo. Total, nagmamagaling ka rin lang. Kaya lubos-lubusin mo na. Sinasadya mo lang sigurong pahirapan ako. Noon pa man eh, yun ang ginagawa mo. Hoy, hinahinaan mo yung boses mo, ha? Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Na-promote ka lang, kala mo kung sino ka na. Masyado ka na maangas. Dapat lang. Dahil hindi na akong dating janitor na inaalila nyo noon. Aba, At kung ano man ang kinalalagyan ko ngayon, pinaghirapan ko yun. huh? Kaya bahala kayo mamatay sa inggit. Ano? Sinabi niya yon? Oo, grabe ha. Daig pa nga niya si boss kung umasta.
Pero kung tutuusin, para lang siyang langaw na nakadapo sa kalabaw. Hindi bale, kapag napansin ni Sir Marlon ang kayabangan niya, siguradong babalik siya sa basurahan kanyang pinanggalingan. Paano naman yun mapapansin ni Sir Marlon? Siyempre, kapag si boss na yung kaharap niya, puro kaplastikan yung pakikita niya. Very effective kasi yung pagbabait-baitan niya eh. Hindi naman siya pwedeng magkunwari habang buhay. Lalabas at lalabas din ang tunay niyang kulay. Ano kaya kung subukan nating utusan? Tulad ng dati. It's a good idea. Ayan, paparating na siya. Okay, kaya ako yung unang mag-uutos. Sige. Sumakay ka na lang sa sasabihin ko, ha? Sige. Good morning, Abner. Pwede mo akong pagtimpla ng kape? Ako rin, Abner. Katulad pa rin ng dating timpla, konting asukal lang. Bakit akong inuutusan nyo? O, dati mo nang ginagawa yun, di ba? Oo. Dati pa nga yun. Pero hindi na ngayon. Ba? Bahala kayo magtimpla ng kape nyo. Oh. At kung tinatamad kayo, si Rina ang utusan nyo. Mamaya pa siya dadating kasabay ni boss. Kasi magkapit bahay sila eh. Yun naman pala eh. Kaya hintayin nyo na lang siya. Huwag ako ang utusan nyo. Dahil magkakapareho na tayo ng posisyon dito. Mabuti na lang at marunong kang mag-drive. At least, meron akong karelyebo. Nasaan na po ba ang driver ninyo? Nag-resign na siya eh. Hindi naman ako makakita ng kapalit niya. Actually, kaya ko naman mag-drive, kaya lang madali ako mapagod. Don't worry, sir. For the meantime, ako po muna ang driver ninyo. Mag-iisang linggo ka na palang OJT. O anong masasabi mo sa mga kasama mo? Medyo ka-vibes ko na po sina Ate Shirley at Kuya Edward, pero naiilang po ko kay Kuya Abner. Ha? Bakit naman? Si Abner nga ang mabait at madaling pakisamahan Pagkatapos sa kanya ka pa naiilang. Masyado po kasi siyang tahimik at seryoso sa trabaho. Tapos, mayabang pa po yung dating niya. Hindi ko po alam kung paano ko siya pakikibagayan. Oo. Nami-misinterpret mo lang siguro ang mga kilos niya. Siguro nga po, sir. Pero, iba po talagang pakiramdam ko kapag magkausap kami. Hindi po ako mapalagay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, Abner, absent si Edward ngayon ha. Kaya ikaw nang mag-deposit ng pera sa bangko. Bakit ako? Ikaw na lang. O hindi ako pwedeng umalis. May hinihintay akong tawag. Marami akong tinatapos na trabaho. O, makapaghihintay naman yung trabaho mo ha. Tsaka isa pa, dati mo naman ginagawa yun, di ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi na akong dating janitor na sunod-sunuran sa inyo ni Edward? Kailangan may deposit yung pera sa bangko. Urgent yan. Hintayin mo na lang si Rina. Siya ang utusan mo. Hindi ko nga alam kung anong oras dadating yun. At hindi ko nakasalanan kung bakit absent si Edward. Kaya problema nyo yan. Rina, bakit ikaw ang nagmamap nito sa hig? Inutusan po ako ni Sir Abner. At pagkatapos ay floor polisher naman po ang gagamitin ko para pakintabi nito. Sigurado ka si Abner ang nag-utos sa'yo? Opo. May problema po ba? Wala naman, nagtataka lang ako eh. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Huwag na po ninyo akong alalahanin dahil Star Wax Floor Wax po ang gagamitin ko kaya hindi po ako mahihirapang pakintabi nito sa hig. Unti-unti na nagbabago na ugali si Abner. Dati naman, siya pang nagkukusang magpakintab nito sa hig. Sir, may sinasabi po ba kayo? Wala. Sige, ituloy mo na ang ginagawa mo.
Paano yan? Wala si Rina. At hindi ko dala ang kotse ko. Pwede mo ba akong samahan sa pag-uwi, Abner? Naku sir, pasensya na po. Kailangan ko pong umuwi ng maaga dahil may sakit si inay. Ganun ba? Sige. Uuwi na lang ako mag-isa. Sorry po talaga sir. Wrong timing po eh. Okay lang. Mauna na ako sa'yo. Sige po sir, mag-iingat po kayo. Mabuti na lang. Mabilis ako mag-isip ng alibay. Sorry ka na lang Sir Marlon. Dahil hindi na ako muling magpapauto kahit kanino. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, anong ginagawa mo? Schedule of activities po natin for next month. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Inutusan po ako ni Sir Abner. Kahapon pa po niya ako inabisuhan dahil malilate daw po siya ngayon. Wow, ang galing din naman ng unggoy na yun, ano? Ginawa ka pang sekretary. Naku, okay lang po Kuya Edward. Kasama naman po to sa job description ng OJT ko. Kahit na, hindi mo dapat yung ginagawa dahil mawiwili yun. Lagi kanya inuutosan. Wala pong problema yun sa akin, sir. Sa'yo wala. Pero sa kanya meron. Dahil natututo siyang maging tamad. At higit sa lahat, umaasta siyang amo gayong wala namang sangkay. Ako bang tinutukoy mo? Ikaw nga. Bakit? Yun naman ang totoo, hindi ba? Sinisiraan mo ko dahil nai-insecure ka sa akin. At bakit naman ako may insecure sa'yo? Dahil naungsan na kita. At hindi mo yun matanggap. Hoy, isa ka lang pipitsuging clerk. Kaya huwag kang umastang manager. Nakaangat ka lang ng isang baitang, ang feeling mo, nasa langit ka na. Ang sabihin mo, naiingit ka lang sa akin. Puro ka lang yabang eh. Wala ka naman binatbat. Magsuntukan na lang tayo. O sige, uunahan kita! Ano ko? Walang yakap. Ako naman. Ako kayo, Ano ha? Ano ba? Tama na po ka sa akin yan! eh. Tama na sabi yan Ano? eh! Ha? Tulong! Tulungan ninyo ako! Isang buwan kayong suspendido. Sir, hindi naman po ako nag-umpisa ng away eh. Si Abner pong unang nanuntok. Huwag mo akong balitarin dahil ikaw ang naghamon ng suntukan. Wala akong pakialam kung sinong nag-umpisa ng gulo. Basta suspendido kayong pareho. Saan hahantong ang pag-aaway ni Abner at Edward? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Olive Madrideos, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Regine Castillo, at si Alan Ortega sa papel na Abner. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ibinigay ko ang aking buong lakas at katapatan. Nagmistula ako isang aliping sunod-sunuran sa lahat ng pinag-uutos sa akin. Inialay ko ang aking buong puso at kaluluwa! Bakit nagkaganon? Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Suspendido ka na. Anong ginagawa mo dito? Sir, masyadong matagal ang isang buwan. Isang linggo lang dapat. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Unfair kasi yun, sir. At bakit naging unfair? Dahil ginawa ko naman lahat, sir. Sinunod ko lahat ng inuutos nyo. Kulang pa ba yun? Abner, wala akong hiniling sa lahat ng sakripisyong ginawa mo. Kusa mo yung ibinigay bilang pagtanaw ng utang na loob. Oh! Nagtrabaho at nagsilbi ka sa akin. Subalit hindi mo yun maaaring ipagmalaki dahil may bayad ang bawat butil ng pawis na pinatulo mo. Wala akong utang sa'yo. Kaya wala ka rin karapatang sumbatan ako! Kung ayaw nila sa akin, di ayaw ko rin sa kanila. Hindi sila kawalan sa akin. Mga buwisit! Abner, anak, magunos dili ka. Huwag mo masyadong dibdibin na nangyari. Oo nga, kuya.
Magpasalamat ka pa nga dahil hindi ka natanggal sa trabaho. At sa halip ay suspension lang ang naging parusa sa'yo. Madali lang sa inyo magsalita dahil hindi kayong nasaktan. Huwag mo sabihin yan. Dahil nasasaktan din kami kapag nakikita ka namin ganyan. Siya nga naman, kuya. Kuya, please lang. Tigilan mo na yan. At baka magkasakit ka pa. Alak lang ang nagpapamanhid sa aking nararamdaman. Kaya huwag niyo akong pigilan. Bakit, kuya? Kapag nakatulog ka ba at nagising, ay mawawala ng sakit na iyong nararamdaman? Siya nga naman, anak. Hindi kayang lunurin ng alak ang anumang problema. Dahil ang problema ay marunong lumangoy sa alak. Paano kung sa lason? Meron bang problemang kayang lumangoy doon? Anak, Ano ka ba naman, kuya? Huwag ka nga magsalita na ganyan. Bakit, Wilma? Natatakot ka bang magpakamatay ako? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako si Raulo para gawin yun. ano pa ba ginagawa mo, anak? Hindi ka kumakain. Pagkatapos, panayang inom mo ng alak. Hindi ba't para ka na rin unti-unting nagpapakamatay? Umalis na lang kayo sa harapan ko. Wala naman kayo may tutulong sa akin eh. Hindi ka namin pwedeng iwan at baka kung ano pa ang gawin mo. At anong tingin niyo sa akin? Si Raulo? Tama ka. Dahil para ka na rin baliw kung umasta. Ah, ganun! Baliw pala! Ibinigay ko ang aking buong lakas at katapatan. Nagmistula ako isang aliping sunod-sunuran sa lahat ng pinag-uutos sa akin. Inialay ko ang aking buong puso at kaluluwa. Bakit nagkaganon? Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama! Tama na, anak! Wala siyang kwentang, boss! Wala siyang kwenta! Ay, paano po yan, Sir Marlon? Kaming dalawa ni Rinang natambakan ng trabaho niyan. Pansamantala lang naman yan eh. Mga 1 buwan lang yan. Baka nga po hindi kami makatagal na 1 linggo. 1 buwan pa. Siya nga po, sir. 2 araw na po kami nawiwindang. Hindi ko na pwedeng bawiin ang sinabi ko. Kaya gagawan ko na lang ng paraan. Rina, may mga classmate ka pa bang gustong mag-OJT? Naku, wala na po eh. Nag-OJT na po sila sa iba't ibang kumpanya. Ganun ba? O gawin na lang yung makakaya nyo. Huwag niyong pipilitin kung hindi talaga po pwede. Pakikiusapan ko na lang ang ating mga kliyente. Mag-a-adjust tayo sa date ng mga deadlines. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lasing ka na naman. Hindi ako lasing. Nakainom lang ng konti. Alak pa rin yung nilalaklak mo. Kaya pareho na rin yun. Ano ngayon ang problema mo? Ginugulo ba kita? Hindi naman ah. Hindi ikaw ang pinoproblema ko, kundi si inay. Nai-stress na siya. Gusto mo bang lumala ang sakit niya? Wilma, ano ka ba? Hika lang ang sakit ni inay. Malit na bagay ginagawa mong big deal eh. Huwag mo yun babaliwalain. Paano kung magkaroon ng komplikasyon sa kanyang puso? Masyado kayong exaggerated. Ayos lang ako. Kaya huwag niyo akong alalahanin. Wilma, Nay? alam mo ba kung saan ang opisina ni Abner? Opo. 2 beses na po ako nakapunta doon. Bakit po? Magdadalawang linggo nang suspendido ang kuya mo. Samahan mo ako sa opisina niya at kakausapin ko kanyang amo. Ay, ano pong sasabihin ninyo sa kanya? Makikiusapan ko siyang pabalikin na si Abner. Ako, malayo po yun, Nay eh. Kaya ako na lang pong pupunta.
Kapatid mo pala si Abner. O ano, kumusta na siya? Napapadalas po ang kanyang pag-inom. Dinibdib po niya masyado yung pagkakasuspindi sa kanya. O ano ngayon ang pakay mo sa akin? Gusto mong pabalikin ko na siya? Sana nga po. Kasi nag-aalala na po ako sa kanya. Kahit naman kami, nahihirapan na dahil sa pagkawala ng 2 tauhan. Kaya nga po, wag na po nating pagtagalin ang ating paghihirap. Sige, kausapin mo ang kapatid mo. Sabihin mo sa kanyang pwede na siyang bumalik. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Sir Marlon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Pinuntahan mo si Sir Marlon? Oo, pinakiusapan ko siyang pabalikin ka na. At pumayag na siya dahil nahihirapan na raw sila. Mabuti naman. At napagtanto nila kung gaano ko kaimportante. Kaya nga, bumalik ka na sa lalong madaling panahon, kuya. Ayoko nga. Ano? Bakit? Ano problema? Nakiusap ka kasi. Kuya! Hanggat maaari sana, ayoko muling magmakaawa sa kanya. Dahil isusumbat niya sa akin yon balang araw. Lunukin mo na kasi yung ego mo. Dahil wala kang magandang mapapala dyan. Bahala silang magdusa. 1 buwan ang sinabi nilang suspension ko. Yun ang pangangatawanan ko. Please naman, kuya. Huwag ka na magmatigas. Si Sir Marlon ang unang nagmatigas. Hindi niya pinakinggan ang pakiusap ko. Kaya kahit pa siya ang makiusap, hindi ko rin siya pagbibigyan. Kumusta na? Nakakontak mo ba si Edward? Okay na po, sir. Papasok na po siya bukas. Paano po pala si Abner? Tinawagan ko ang kapatid niya. Nagmamatigas daw si Abner. Ano kaya kung kayo na lang po kumausap sa kanya? Shirley, ako ang boss. Bakit akong lalapit sa kanya? Kung may pride siya, meron din ako. At kung maging mayabang man ako, at least meron akong ipinagmamayabang. Samantalang siya, nakalugmok na nga pero nagagawa pa rin magmalaki. Ano pong pinabalak niyo ngayon? Gusto ko siyang bigyan ng ultimatum. Ano pong ultimatum? Kung patuloy pa rin siyang magmamatigas, hindi na siya makababalik kahit kailan. Ang dilim nitong dinadaanan ko. Wala kasing ilaw ang poste. Nasaan na ba ako? Mukhang naligaw na yata ako. May paparating na truck! Mapapangga ako! Tuluyan na nga kayang mapahamak si Abner? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro,
Olive Madrideos, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Regine Castillo, at si Alan Ortega sa papel na Abner. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Samonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ibinigay ko ang aking buong lakas at katapatan. Nagmistula ako isang aliping sunod-sunuran sa lahat ng pinag-uutos sa akin. Inialay ko ang aking buong puso at kaluluwa! Bakit nagkaganon? Natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Kumusta na po ang anak ko? Ano po ang lagay niya, doktor? Ligtas na po siya. Subalit masyadong napinsala ang kaliwa niyang paa. Ano pong ibig ninyong sabihin, Dok? Nasa operating room pa siya dahil katatapos lang i-amputate ang kanyang paa. Ano? Oh, Diyos ko naman, bakit kailangan pang umabot sa ganon? Mrs., nadurog po kasi ang buto ng kanyang paa. Kaya kailangan talagang putulin. Hanggang saan po, Dok? Kasama po ba ang binti?
Hindi naman. Isang paalangan na wala sa kanya. Ano oras po namin siya pwedeng kausapin? Bukas pa siya ng umaga magigising. Aabisuhan ko na lang po kayo kung saang private room namin siya ililipat. Hindi! Anak, Hindi ko matatanggap ito! huminahon ka, Abner. Huminahon ka. Siya nga naman, kuya. Paalangan na wala sa'yo. Ang importante, buhay ka. Ano ba ang silbi ng buhay ko? Huwag isa na akong inutil! Hindi. Hindi, anak. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Nasasabi niyo lang yan dahil hindi kayo ang naputulan ng paa! Wala kayo sa katayuan ko! Kung saan yun nangyari yun, ano mararamdaman niyo? Anak kita, Abner. Kaya nararamdaman ko rin ang sakit ng iyong kalooban. Kung alam mo lang sa mga sandaling ito, nagdurugo ang puso ko. Kung magagawa ko lamang sana na magpalit tayo ng sitwasyon. Mahal ka namin, kuya. Kaya hindi ka namin iiwan. Dahil sa pagkakataong ito, masigit mong kailangan ng aming kalinga at pagdamay. Bakit? Magagawa ba niyong ibalik ang nawala kong paa? Kung pwede nga lamang sana, anak. Ibibigay ko sa iyo isa kong paa. Dahil ganyan kita kamahal. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Lumaban ka, Abner. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Yun mismo ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Hinahina ako. Anak. At halos maubos ang lakas ko. Sana namatay na lang ako! Totoo po bang sinasabi niyo, sir? Oo, natatawag lang ng kapatid niya eh. Kawawa naman po si Sir Abner. Nakakaawa talaga siya. Kaya dadalawin natin. Okay lang ba sa iyo, Edward? Shirley? Okay po sa akin. Sige po. Oh, bakit? Parang nag-aalangan ka. Galit ka pa ba sa kanya? Sa totoo lang po, bago ninyo sabihin ang masamang balita, may kinikim-kim nga po akong galit sa kanya. Pero ngayong nalaman kong masaklap niyang sinapit, unti-unti na pong napapalitan ng awa ang aking galit. Mabuti naman kung gano'n. Dahil sa pagkakataong ito hindi galit kundi pangunawa at pagdamay ang kailangan ni Abner. Sir Marlon, kailan po natin siya dadalawin? Mamaya, after office hours. Okay. Sabay-sabay tayong pupunta ng ospital. Okay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naparito ba kayo para pagtawanan ako? Sige. Umpisahan nyo na. Pwede nyo na akong libakin. Abner, huwag kang mag-isip ng ganyan. Dinalaw ka namin dahil gusto namin damayan ka. Oo nga, Abner. Sa katunayan, gusto ko lang makipagkasundo sa iyo. Pagpasensya mo na ako kung may nasabi kong hindi maganda. Ewan ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko kayo. Maniwala ka, Abner.
Hindi kami mag-aaksaya ng panahon kung wala kaming malasakit sa'yo. Kanina lang namin nalaman, pero kita mo naman ha, nagpunta agad kami dito sa'yo. Siya nga pala, Abner, ako na ang sasagot ng iyong hospital bill. Sir Marlon? At hindi lang yon. Dahil pagkatapos maghilom ng sugat mo, ay gagawan ko ng remedyo ang problema mo. Magagawan kita ng artificial leg. Oh, bakit? May problema ba, Abner? Wala po, sir. Hindi lang po talaga ako makapaniwala. Dahil sa kabila ng pagmamatigas ko, nananatili pa rin pong malambot ang inyong puso. Nahihiya na po ako sa inyo. Abner, maliit na bagay lang yun. Kaya magpagaling ka, ha? Maraming salamat po, Sir Marlon. At ganun din sa inyo. Pagpasensya niyo na ako. Dahil pati kayo nadamay sa kayabangan ko. At tapos na yun, Abner. Kaya kalimutan na natin. Gaya ng sinabi ni Sir, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang iyong pagpapagaling. Oo, Sir Abner. Ipagdadasal ka namin para mapabilis po ang recovery nyo. Maraming salamat uli sa inyo. Dahil pinagaan niyo ang kalooban ko. Nako, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Gusto ko rin pong magpasalamat sa pagkakataong ito. Dahil hindi matutumbasan ng anumang halaga ang kaligayahang bunga ng pagtulong sa kapwa. Hindi lang po yun, Sir Marlon. Dahil higit po sa doble ang pagpapalang ibabalik sa inyo ng ating Panginoon. Tama ka, Wilma. Alam mo, sa bawat pangyayari ay merong dakilang layunin ng Diyos. Basta't patuloy lang tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Yun naman po talaga ang ginagawa namin. Patuloy ang aming pagdarasal na sana'y maging maayos ang lahat. Mahigit isang buwan na pong nakalipas. Kumusta na ho kaya si Sir Abner? Tinawagan ko siya kahapon. At ayon sa kanya, naka-recover na siya. Ilang araw pa at pwede na siyang magsuot ng artificial leg. Ano po bang klase ng artificial leg ang ibibigay nyo kay Sir Abner? Bahala na siyang pumili kung anong gusto niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba! Pasturang-pastura ang kuya ko ah! Ganun talaga. Para mas magbukhang akong pogi. At ang bango mo rin. Siyempre naman. Shield bath soap kaya ang ginamit kong sabon sa pagligo. Excited na ako makita ang bago kong paa. Kahit nga ako nasasabik din para sa'yo. Mamimiss ko na itong aking saklay. Dahil ito na ang huli namin pagsasama. Hindi naman siguro, kuya. Paminsan-minsan magagamit mo pa rin yan. Oh, nariyan na yung sundo mo. Oo. Si Sir Marlon na yan. Halika. Lumabas na tayo.
Nasaan si boss? Ay, hindi siya papasok ngayon. Kasi susunduin niya si Abner. Bibili sila ng artificial leg. Ngayon na pala yun. Ano kaya itsura ni Abner kapag suot na niyang artificial leg? Pero hindi na importante yun. Basta mahalaga. Makapaglakad siya ng walang saklay. Baka naman ika-ika siya maglakad. Eh, ganun talaga yun sa umpisa. Pero masasanay din siya sa kalaunan. Pero ano nang kasunod pagkatapos? Sa palagay mo ba, kukunin uli siya ni Sir Marlon? Oo naman. Wala kasing ibang pupuntahan si Abner. Naiilang ako sa'yo, Abner, ah. Ang pakiramdam ko kasi parang matutumba ka eh. Nakakapanibago po kasi itong suot kong artificial leg. Sa umpisa lang yan. Masasanay ka rin balang araw. Kaya gawin mong exercise ang paglalakad. Ganun na nga po ang gagawin ko. O siya nga pala, kailan ka babalik sa opisina? Sir, willing pa po ba kayong i-hire uli ako? Oo naman. Kaya nga pinagawaan kita ng artificial leg. Maraming salamat po, Sir Marlon. Napakabuti niyo po sa akin. At malaki ang naging papel niyo upang magkaroon ako ng bagong pag-asa. Kaya naman po buong sigla kong harapin ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang natabunan ng isang pagkakamali ang lahat ng ginawa kong tama. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Olive Madrideos, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Regine Castillo, at si Alan Ortega sa papel na Abner. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahadang ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.